Guys, pupunta tayo doon. Hi guys. Ipakita. Hi guys. Hi. Pupunta muna tayo doon. Punta muna tayo guys. Doon natin magkuhan na. Patok naman tayo sa simba. Sa kagiginta. Hey! Kamu na alis! Dati mo. Nauna pala si Prince Jay. Sino? Si Prince Jay? Nauna siya. Tara na guys, tara na. Hop, dama. Kuya. Ibebenta natin mga... Wait lang. Oh, tangiwat mo kasi. Huwag kang simba. Ako, sa amin na yun. Awan guys. Awan dagatoy. Mga tanimit nga pag-vlogan guys. Drive na tibet ni guys. Pang kami simbahan. Yan guys. Yan guys, kasi na yun. Ay! Sus. Mag-drive ka. Dapat makita tayo da. Oh, ito guys, kami. Ito yung vlog. Guys. Ay, cellphone kaya? Bulat mo na. Sakit ka. Saan naman to? Gusto mo nila? Matid na gata Kasi na to sa tikasyon. Sa hundo. Ayaw na. Tikasyon. Hindi pa rin kawin na yun. Ito may sa telephone. Inalam tayo na adapt tayo. Yung guys ah. Ito yung oral ko. Yan. Ay, guys. Dagati ni Bing, dagati ading mo nin. Makisali na karon ti vlog ko guys. Nagsungit. Ako natin. Ay, bati matuloy. Paglugaran yung pinatunay. Yan o. Yan. Lipstick na top, lipstick. Palagid mo tamatam. Katawa. Nakapinigit mo. Di ka ni Kuya Angelo na yung set do. Ito yung katuloy do. Pertakam. Ito yung vlog ka ni. Tini bangir. Saan mo mga ko? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog ni Do. Kadok ni Do. Indaon. Layadin boy ah. Ben. Sakit. Dan. Dol. Ito, pakita Do. Yan eh. Uy, tabigbiat ng ilong Kasi mo na. Good mo. Batay? Pangakay pa dakil mo. Yaon. Pandag simba guys. Nagbabaliw ka ta. Uy, na yan. Wala buburas dad.
live yung vlog. Vlog, dito yung gusto. Ala, ala. Bakit wala? Salita. Grabe, pati nga kamata ako. Nagsi. Mahila. Ayan na, yung Nasa live. Yung nakabideo titan, anak ba bali nag-live? Dapat 100 followers ka no? 100 followers na lang bago mga live. Hello, Nagbibiniwan ang lahat. Sorry ngayon. Yun guys. Nag-start na nga tandita? Na. Nagtas nga ta dyan? Nadiwada? Ge. Abante. Abante mga boss. Tara na guys.
Sure naman. Yun guys, malapit na kami. Malapit na kami sa simbahan guys. Follow nyo na lang ako guys. Tayo, stay. Sila pa ay magtuturo ng mga bata. Bilis. Like, tuloy. Iglesia Church. Nagdakilagan ng lugan guys. Ayaw na at wala, papasok na kami sa Chipa. Gusto na to dyan niya dito. So pa pag pupunta. Kulay. Nalpasan? Yung apya. Up, ito, di. Masuli yun eh. Tara na guys. Nandito na tayo sa simbahan guys. Oh. Ito mataklapon sa puso kay Panginoon. Dawatin mo ko Diyos, iti patuloy yung panarabi mo, tikalain mo ka, iti may tangkat open, may daydayo, ita nga kanito. Dawatin mo amin, dahil iti pinapating na nalang yung po. Amen and amen. Basahin tayo katapsat, before to worship tayo ng bigat na masarakan, iti awit chapter 136, verses 1 to 3. Tapos ito ko na. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ay back na road na kapsat, lagi si Inspiration Team. Good morning po. Morning po. Ayan, so tayo po ay magpuri sa Panginoon sa umaga dito. Handa na po ba ang lahat? Ayan, so ituon po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa Panginoon sa umaga dito. And let us ask the guidance of the Lord this morning. Tayo po ay mananalangin. Ating pong idulog ang ating mga sarili sa Panginoon. And let us ask na bigyan tayo ng kagalakan na magpuri, sumayaw, at umawit para sa Panginoon. Ayan, let us pray. Yes, Father God in heaven, thank you, Lord Jesus, for this wonderful day.
Thank you, Jesus, sa kagalingan ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay, Panginoon. Napakatunay nga po na ikaw ay napakabuti sa amin. Patuloy, Panginoon, na ikaw ay nariyan para sa amin, Lord Jesus. Ano man ang aming mga nagawa, ano man ang aming pinagdadaanan, you are always there, Lord Jesus. Kaya maraming salamat. At sa umagang ito, dalangin ko na kapatawaran at paglilinis sa aming mga puso ang siyang sumasaan ng sa ganon. Walang hadlang, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, Panginoon. And always forgive us for our trespasses, Panginoon, sa inyo at maging sa aming kapwa, Panginoon. And give us joy this morning, Lord Jesus, as we worship you, as we lift up your name on high. Tunay nga po na sa awitin mo, Panginoon, araw-araw ay nariyan ka na sinasamahan mo kami, Panginoon. Kaya kami magpupuri din sa inyo anuman ang maging sitwasyon at panahon na meron kami, Panginoon. Kaya sa inyo ang papuri sa umagang ito. In the name of Jesus. Amen and amen. Okay? So, medyo mag-forward po tayo para kung may mahuli. Pwede po? Forward po tayo para kung may mahuli sila po yung uupo po dyan sa harapan. Sa hulihan. Thank you po. Sila, Brother Jonathan. Mag-forward po tayo. Ayan. Opo. Ayan, so tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sama-sama magpuri. Sabihan, araw-araw, ang Panginoon ay kasama natin. Ano bang panahon, ano bang sitwasyon na meron tayo, nariyan siya at patuloy na ibibigay natin ang mga papuri sa Kanya. Amen? So, it's been with you on the Lord this morning, kapatid, sa mga ito. Ayan, sa mga nanonood online, good morning po. And samahan po kami sa aming pagpupuri ito. Okay? Araw-araw
Lord Jesus. Thank you so much for everything you've done in our lives, Jesus. In times, in good, in bad times, Lord Jesus, we're so thankful that you are always there for us, Jesus. Tunay ako na wala ka ng katulad, walang hihigit at papantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord this morning, kapatid. Open your heart, because it's between you and the Lord this morning. Yes, hallelujah, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang,
Idulog mo yung sarili sa Panginoon. Yes, Jesus. Ikaw ang buhay na Diyos. Ikaya ang pag-iwan ng mga Jesus. Wala nang higit at papantay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Ang church na ito, declare, proclaim it. Tingin na aming eternity. Isisigaw sa mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Tingin na aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yes, hallelujah, Jesus. Sa'yo ang pinakamataas na papuri. Nakita at narinig mo ang mga sigaw ng iyong mga anak sa umaga nito, Panginoon. That even seeing you are the only one true God na aming pinaglilingkuran at sinasamba, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, na ikaw patuloy na maghari sa bawat isa sa amin. Cast out all the evil doings in this place. We rebuke it in the name of Jesus, na siyang patuloy na kumikilos sa aming pag-iisip, sa aming puso, Panginoon. Dalangin ko, you reign, Lord Jesus. Continue to correct us, Lord. Sa ganun patuloy, Panginoon, ang aming pagsamba, patuloy ang aming paglilingkod sa inyo, Lord Jesus. Because you are the only one true God, Lord Jesus, na dapat namin pananampalatayanan at sasambahin at wala nang iba pa. Yes, hallelujah, Lord Jesus. And forgive us for all our trespasses to you at sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po at pagdalanin ko. Anointing upon anointing, Lord Jesus, and the right message for us this morning. Open our hearts. Give us a teachable hearts, Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. To God be all the glory. Basahin po natin ang ating Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He ascended into heaven, the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Enter the story prayer na may event na tayo, nagkapsat tayo. Please
sistema. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Ito po yung pagkakataon natin. Kung may mga pansarili tayong panalangin, ito po yung time na tayo po ay humingi ng anuman sa ating Panginoon. May mga bata, O aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, walang hanggang pagpupuri at pasasalamat o God sa iyong banal na pangalan. Lord, kami po ay sama-sama na nandito ngayon, Panginoon, upang kami po ay manalangin, magsusumamo sa iyong awa, O God, na kami po ay iyong alagaan, Panginoon. Lord, in the name of Jesus Christ, your begotten Son, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa isip, sa salita sa gawa, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na marami po kaming pagkukulang sa iyo, O God. Subalit, Lord, alam namin na hindi ka nagbabago, O God. Kaya, Panginoon, naririto kami palagi sa iyo, O God, upang kami po ay magpasalamat, magsamba sa iyo, O God. Panginoon, thank you, Lord, for everything, O God. Sa mga pagsubok mo, sa mga pagmamahal mo sa amin, sa mga protection mo, O God, sa mga healing, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga blessings mo sa aming buhay, O God. Panginoon, kami po ay nananalangin sa iyo, O God, na proteksyonan mo, Panginoon, ang aming bansa. Lahat po, Panginoon, ang mga nanunungkulan. Panginoon, ang kapangyarihan mo ang siyang mangingibabaw. Alam namin, Panginoon, alam ko, Panginoon, na patid mo ang nangyayari sa aming bansa, sa mga nanunungkulan, O God. Kami po ay nananalangin na bigyan mo sila ng malinis na hangarin sa kanilang mga tungkulin, O God. Walang imposible sa iyong pangalan, O God. Ang katotohanan, Panginoon, ang siyang mangingibabaw dito sa mundo, O God. Hindi ang pananamantala, hindi ang pagsisinungaling, O God. Lord, in the name of Jesus, marami pong nangyayari na hindi maganda, Panginoon. Subalit naririto kami, Panginoon, upang kami po ay palagi na umaasa sa iyong kami humuhugot ng pag-asa, O God. Proteksyonan mo ang aming bansa, O God, sa anumang hindi maganda. Lahat po, Panginoon, ng mga churches around the world, lalong-lalo na po, Panginoon, ang PICF churches, sa bawat pastor and their family, O God, sa mga sponsors namin, sa mga missionary, O God, na Koreano, O God. Lord, sila po ay estranghero lamang dito sa aming lugar. Please protect them, O God. We take refuge on you, O God, wala nang iba. Sa bawat members, sa bawat YPs, children ministry, O God, i-bless mo, Panginoon. Strengthen our faith, O God. Huwag mong hayaan na kami po ay manghina sa aming pananampalataya, O God. Panginoon, nakikita mo na batid mo ang aming mga puso, O God, na sa iyo lamang kami maninilbihan, O God. Yes, O God. Ipaan mo kadi Apo, dinananay na panalabay ka naman. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ang buong bansa, O God. Yes, O God, walang imposible sa iyo. Everything is possible to your name, O God. Maraming salamat, O God. Ito po ang samot dalangin at ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat
Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nawasan mga tumakder tayo amin para itihinal tayo. Pag-iingat ng Diyos, God will take care of you. Wala kang sukat panambahan. Sing. Wala kang sukat panambahan. Kahit sa kamatayan. Dahil ang Diyos ang siyang kaakbay, ngayon at kailanman. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kuko. Sa ligaya o lungkot, lihinapin kang lubos. Kung may panganib man o lumbay, huwag kang mag-alinlangan. Diyos ang laging pagtiwalaan, ika'y ingatan. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kuko. Sa ligaya o lungkot, lihinapin kang lubos. Ang Diyos ay lagi nang may laan, biyaya at kahabagan. Lahat mong pangangailangan, Kanyang ibibigay. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kuko. Sa ligaya o lungkot, lilinapin kang lubos. Kahit ano ang kasabihan na ating maranasan, tanging ay sa Diyos tayo manangan. Siya'y ating karamay. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kuko. Sa ligaya o lungkot, lilinapin kang lubos. Amen. Mapatay ka kapsat si testimony. Sino ka kapsat? Si umay ng istorya sa pinambang niya sa Diyos, itibiyang sumumal may saka na tayo. Umay lang yung isama ka kapsat, kaya sinadaan kami ng ngayon. Umay lang yung kapsat, isama. Ikapsat tayo. Kahit kuman nga pagyamanan ti Apo, iti
Yan, titumunggan ka na tayo. Tatlong itikastan na adaan iti, serving iti, dahito yung nakalakas na atal daw. Dahil, ayan yung ito. Dahito iti pagyamanan iti apo. Pagyamanan mo dahil iti inmay ijay nga inmay nagipat. Dahil na iti anyaman na marikrik na ito. Awan sa bali nga pagyamanan mo iti apo na namarswa iti tunggal may. God be all the Lord. Yan ito may nakapsat. May langit di sama. Awanen. No, awanen. Sakman nga lang kakapsat. Alain man dahil nga lulaway nga agyaman kini ako Diyos iti biyag mi. Numan pa ay naataan kami iti sakit nga kasla iti uyuyek. Ngayon, agyaman ang kini ako Diyos sa dayta nga dimapo nga sa bubanit iti bagini kaya ni ako Diyos tinangagas. Yan ko ti agyaman kanya natin kinaimpag. Ni ako Diyos iti biyag mi. Anak kami nga dinpilinin at danay lasta. Pasaben niya ako Diyos, iti panagbiag mi, iti tunggal alaw-alaw. Kaya, iti ring na kanya mi, ilat nga bigat, kitap kailan nga bendisyon, ngintay na ako Diyos. Kaya man tayo, kini ako Diyos kakapsa. Tayo sunalain, si mga itig, nanyaman dahil sakit, problema, nilay nga ako Diyos, si Mang Sulban, dahil problema. Mapantay na rin din kakapsat, special number. Saka din naka-isa ka na, kakapsat. Brother Dene, may kamanak kanta. Mga nakasagana. Awan nakasagana. Tungarod no mensahe nga Domingo. Mangisagana tayo ito ng kakapsat. At mutikat ta. At dating tayo, inabuyayan tayo. Kaya mapantay na rin din kakapsat scripture reading nga masarakan ipigawa. Yan tangay at dyan ni Sis Ruby. May basahin ni Sister Rina. Scripture reading sa katanga sila. Tumayo po tayo lahat at ating basahin ang ating scripture reading na matatagpuan sa Gawa chapter 6 verse 1 to 7. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo ang mga Helenista. Sinabi nila ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhan. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang makasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhan. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia.
Isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila ay pinalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. At marami pa rin Hudyo ang naniniwala sa magandang balita. Amen. Okay. So, good morning. Good morning po. Yan. So, ating pong patuloy na pag-aralan, mga kapatid, aklat ng gawa or the book of Acts. So, ngayon po tayo po ay nadako sa chapter 6. I think ilang days ko na po may bahagi ang chapter 5 na gawa na kung saan may pangyayari po dyan na ang mga tao ay natakot at may mga tao namang mas lalong lumapit sa Panginoon dahil sa pangyayari sa chapter 5. Ngayon po, dalawa po tayo sa chapter 6 ng gawa na kung saan ay napakahalaga rin sa buhay natin ngayon ng mga mananampalataya. Okay? Kaya ang pamagat na mayroon po dito sa chapter 6, okay? Ang pamagat dyan. Yan. Okay, basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Ministry is not exclusive for one man. Ang ministry po ay hindi po siya exclusive lang sa isang tao. Okay? Na kung saan may kita po natin dyan sa chapter 6, mga kapatid, na ang mga apostol ay meron silang priority na nagiging mission po nila. Yun ay ang pamamahagi ng salita ng Diyos. Hindi pamamahagi, sabi doon, hindi pamamahagi ng ikabubuhay. Hindi pamamahagi ng ang ibang parang offices or trabaho. Kundi, sabi doon, hindi nila pababayaan ang ministry ng ating Panginoon, lalo na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay, tayo pa yung manalangin. Lord, salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin at patuloy, Panginoon. Mangusap ka sa personal na buhay ng mananampalataya. May you interpret your word ayon sa aking pananampalataya, ayon sa aming kaalaman, ayon, Panginoon, sa sukat na mayroon kami ngayon patungkol. Salamat po, pagkaisa niyo po kami, buklurin niyo po kami, at nawa sa patuloy na aming pakikinig, mas lalo kaming nagkakaisa, mas lalo kaming nagpapatuloy dahil ikaw ang Panginoon na siya patuloy na sinasamba, tinataas, pinupuri ng congregation. Salamat po. So, ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, ano ba ang mayroon sa church? Ano? Church composed of believers. Kasi may mga mindset po ang tao na matatawag lang na church pag may building na nakatayo. Church. Ay, church yan. So, church composed of believers or mga members, mga mananampalataya. At ang church na ito ay napakaraming, kumbaga, mga departamento na napapaloob sa loob ng simbahan. Department or ministry or yung matatawag po natin yung parang doon ka talaga nakatalaga na kung saan ito ay napapaloob sa isang simbahan, sa isang church. And why church or why the work of God kailangan ng maraming mananampalataya? Bakit ang gawain ng Panginoon ay kailangan ng napakaraming
mga believers, mga devoted believers, mga faithful believers na tatanggap sa responsibilidad sa loob ng iglesia o sa loob ng simbahan. Dito po sa Acts, kaya patuloy ko po kayo in-encourage na hindi lang if you have time, hindi lang yung kung may oras lang kayo, kundi in-encourage ko po kayo, dapat may oras tayo na magbasa. Gawa chapter 6, mga kapatid. At kung basahin po natin ang buo ng aklat ng Gawa, dito yung expansion, dito yung paglago ng Kristyanismo. Ito yung first century na kung saan ang pananampalatayang Kristiyano ay nag-spread out. Ito ay lumaganap, hindi lang sa Jerusalem, kundi ito ay na-fulfill doon sa Acts chapter 1, verse 8. Kung sabi doon, but you will receive power. You will be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the end of the world. So dito po sa aklat ng Gawa, makikita po natin paano lumaganap ang pananampalataya Kristiyano. Dito yung paglago ng simbahan. Okay, this season where growth in the Christianity spread and added to the churches the believers made with Christ. So ngayon po mga kapatid, dito sa aklat ng Gawa chapter 6, mayroon pong pangyayari na kung saan atin pong patuloy din nararanasan. Patuloy na nararanasan. At ang tanong po dito mga kapatid, sa ministry ng ating Panginoon, yes, matataw po natin lahat pwedeng magagamit, lahat ay pwede sa lahat ng mananampalataya. Diba? So lahat po pwede, lahat ay welcome na maglingkod sa Panginoon. Pero ang tanong dito, is there a qualification? Mayroon bang kwalifikasyon na maglingkod tayo sa Panginoon? Hello? Mayroon bang kwalifikasyon? Or matatawag po natin, kaya marami po ang nagsasabing, hindi ako pwede kasi hindi naman ako marunong eh. Kasi ang pagkakaalam lang pa, ang kwalifikasyon dapat tayo dito, ganyan. Kaya may mga tao na nagsasabing, hindi ako kwalifikado. Dito po sa Acts chapter 6, verse 3. Okay, basahin nga po natin ulit. Gawa chapter 6, verse 3. Okay? Ang sabi po ito ng mga puso, mga kapatid. Gawa chapter 6, verse 3. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo. Pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki. Ano daw ang parang maging kwalifikasyon na sinasabi ng mga alagad? Sabi nito, 7 lalaki, iginagalan. 7 lalaking iginagalan. Puspos ng Espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. So sabi dito sa verse 1, nagkatipon ang buong kapulungan, buong mananampalataya na kung saan nandun ang mga puso na ito. Kahit tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya, tinipon nila. At kung tinipon nila, sabi doon, ngayon pumili kayo ng mga 7 lalaki. Ano daw ang kwalifikasyon na sinabi ito? Iginagalang, puspos ng Espiritu Santo, matatalino upang nilagay namin sila sa tungkulin ito. Ano ang tungkulin na paglalagyan sa kanila dito? Sa verse 1, nagkaroon ng problema. Ano problema sa verse 1? Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Helenista. Anong problema dito mga kapatid?
Okay? Mananampalataya sa kapwa mananampalataya. Believers versus believers. Mananampalataya versus mananampalataya. Anong problema? Sabi niya, pamamahagi ng ikabubuhay. So mayroong problema po sa kanila ngayon mga kapatid. Na kung saan ang problema noon nila ay existence pa rin sa problema ng mga simbahan. Mayroon po bang simbahan na perfecto? Wala. Walang perfectong simbahan. Kaya nga, ang simbahan ay puno ng problema. Bakit? Galing sa ating mga tahanan, may problema tayong dala. May problema tayong dala mula sa ating tahanan, pumasok tayo sa loob ng simbahan na yung mga kasama natin puno din ng problema. Therefore, church is puno ng problema. Problema? Di ba? Lahat tayo may problema. Kaya walang perfecto sa atin eh. Tama? Yes, tama. Kaya nga, mga kapatid, ang nilagay ko po na title sa umagang ito, ministry is not exclusive for one. Ibig sabihin, dahil ang simbahan ay may mga problema, may mga ministry na dapat na itatalaga na kasama sa loob ng simbahan. Na kung saan ito ay napaka-alam. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ito po ay nakakalungkot, pero ang problema ay ginagamit ng Diyos para mas lalong maging matatag ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mananampalataya. Hindi upang paghiwalayin, hindi upang kumbaga sisirahin, kundi upang mas lalong maging matatag. Kaya unang punto, mga kapatid, sa umaga nito, there is a problem in the church. Nung nagsimula kami rito, yes, meron siyang previous na problema. At dahil sa problema niyo, isa sa mga naging hindrances, lalo na sa lugar na ito, hindi makaangkay ng taga rito. Kasi ang rason ng iba, ganito, ganyan. At hanggang sa time na ito, ang church po ay may problema. So ano ba ang problema na ito? Ito ang realidad ng simbahan. Church has been established to teach the problematic people who enter the church. And the one who teach is problematic also. Tawahin mo? Ang simbahan. Yes, nainay talaga ang simbahan. Anong purpose ng simbahan? Hello? Anong purpose ng simbahan? Upang tipunin ang mga may problemang tao. Lahat tayo may problema. Kaya nga, marami po ang kinukumpara ang simbahan sa ospital. Ang simbahan ay lugar na kung saan lahat ng tao ay pupunta upang mapakinggan nila kung ano ang solusyon ng kanilang problema. Mas marami mang problema, mas maraming may sakit ang pumapasok sa loob ng simbahan. At ito ang realidad mga kapatid. Dito sa textbook po natin, ito po ang nangyari. May nagkaroon ng problema sa kanila. Anong problema? Okay? Mananampalataya sa kapwa mananampalataya. So ngayon, sabi ng apostol, dahil mayroong ganitong klaseng problema,
magtalaga tayo ng tao or kasamahan natin sa pananampalataya na kung saan ito iginagalang puspos ng Espiritu Santo at sabi nito, sila ay matatalino. Alam nila kung paano ito pamumunuan. Alam nila paano ito bigyan ng pagtingin or focus. So inside the church, marami po ang nagtatanong. Di ba sa realidad ng bawat simbahan, may mga opos, kumbaga may mga nag-opos. Sabihin, mayroong mga tao na hindi o yung ayaw. Eh may maraming tanong. Maraming tanong sa loob ng simbahan. Why may ganitong klaseng programa sa loob ng simbahan? Why we have offerings? Why we have tithes? Why we have pledges? Why we have projects? So on and so forth. Isa ito sa maging issue sa loob ng simbahan. Pero ang tanong dito, yung mga nagtatanong po ba, sila ba ay aktibo? Naintindihan ba nila? Naintindihan po ba nila? Bakit ito ginagawa? So po, mga kapatid, ang realidad na ito, nawa ito ang mas lalong maging kaparaanan upang ang mga mananampalataya, tayong lahat ng narito ay patuloy na magkaisa, patuloy po tayo na lumapit sa Panginoon. Kaya patuloy po namin sinasabi, okay? Lalo na sa pagdating sa time sa offering. Hindi po namin hinahawakan. Hindi po namin hinahawakan. Kasi isa sa problema sa loob ng simbahan, yung issue sa about money. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timoteo di ba? Basta ko na sa ng Timoteo, money, ano yan? Money is the root of all evil. Pero hindi siya sinasabing money is bad. But money is the root. Ibig sabihin, siyang maging ugat, siyang maging sanhi. At ito po ang realidad ng bawat simbahan. Hindi lang po dito sa atin. Lahat ng simbahan may problema. Lahat po ng ito. Kasama po tayo. Hindi po tayo exempted. Hindi po tayo exempted sa mga problema. So ngayon po nakikita po natin, may problema sa lahat ng antas. May problema sa kabataan. May problema sa adult. May problema sa mas mga bata. Lahat ng ito. Kasama sa problema na patuloy na pinagdadaanan ng bawat iglesia o simbahan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin dito mga kapatid, ang bawat simbahan na ito ay nangangailangan ng mananampalataya. Hindi lang siya church goers. Ibig sabihin, hindi lang siya pumapasok na mananampalataya. But those believers that will take and accept responsibility. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na sa atin, kahit sa ganito po ang bilang po natin, patuloy po natin dahan-dahan na establish na may bahagi yung mga responsibilidad dito sa buhay. May kabataan, meron tayong YPs, leaders, mayroong men, mayroong women, mayroong po tayo sa mga bata. So lahat ng ito ay patuloy na dahan-dahan na may bahagi po natin sa ating kapwa mananampalataya na hanggang maglingkod sa Panginoon. At sa lahat, sa bawat isa. Ano po ang purpose ng lahat ng ito? Hindi po upang magkaroon ng division, bagkus magkaroon po tayo ng focus at ang lahat ng ito ay madadala natin sa focus po natin sa Panginoon. May problema? Yes. At yan po ang realidad na bawat simbahan. Tayo po ay kasama. Dito po sa Exodus chapter 18, verse 13 to 22. Nung sila Moses ay nandun na sa Mount of Sinai, sa lugar na yun. Masabi dito mga kapatid, Exodus chapter 18, verse 13 to 22. Kung basahin po ninyo dyan, dumadaw ang kanyang biyanan na si Jethro. Biyanan o manugaw. Yan. So ngayon, napansin ni Jethro na si Moses
ay umupo sa isang upuan, maghapon ilang oras siya nakaupo doon, nilalapitan siya ng mga tao. Sabi niya, nang makita ni Jethro ang hirap na inabot ni Moses sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito? Ang mga tao maghapon nakapaligid sa iyo. Verse 15. Yan, sumagot sa Moses. Mangyari po, lumapit sila o lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. See, kapag may dalawang tao may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran, bukod doon, ipinapaliwanag ko sa kanila ang utos at tungkulin ng ating Panginoon. Next, sige, tingnan po natin. Sinabi ni Jethro, ano sabi ko dito ni Jethro, mga kapatid? Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Hey, pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain yan para sa iyo. At hindi mo yan kaya mag-isa. Hindi mo kaya gawin yan mag-isa. Pakinggan mo itong papayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at pagdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Verse 20, ikaw ang magtutulong sa kanila ng mga kautusan at mga tutunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Verse 21, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan. Kahit sabi po nito, pumili ka ng mga taong may kakayahan. May tapas sa Diyos. Ano ba? Mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan. Gawin mo sila. Ito, tagapangasiwa sa libo-libo. Daan-daan, lima-limampu at 10. Verse 22. Sila ang bahalang pumatol sa maliliit na usapin at ang mga mabibigat na kaso laban alamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan kanila sa iyong gawa. Ano sabi ko dito, mga kapatid? Kung sa aklat ng gawa nagkaroon ng problema at ginawa ng mga apostol, umili sila para yung parte na ito hindi na maantala kung ano man ang ginagawa ng mga apostol sa pangangaral o sa pagpapahayag. Ganon din sa buhay ni Moses, mga kapatid. Kailangan niya, yes, di ba, ang mas kilala sa mga bata kan, si Moses ay makapangyarihan. Si Moses ay kilalang kilala. Pero kung tingnan po natin, mga kapatid, ang kabuuan ng kanyang pagkatao, yes, ginamit siya ng Diyos, pero hindi siya nagtatagumpay na mag-isa. Hindi siya kumikilos na mag-isa. Kailangan niya ng mga kasama. Ganon din, mga kapatid, sa loob ng simbahan. Hindi kaya ng isang tao ang gawain ng Panginoon. Kaya ngayon po, nagkaroon po tayo ng mga, dinidivide po natin ang mga ministry na pwedeng mayroong nakatalaga dyan para magtutulungan po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi upang sabihin natin, mas maganda yung group namin kasi ganito kami. No, hindi po. Maliit o marami. Yan ay isang ministry sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. So this is God's people. But conflict and problems are around them. Makikita po natin, yes, sila ay matatag po nating bansa na itilaga ng Panginoon. Pero maraming problema silang pinagdadaanan. Pero ngayon, ginagamit at gagamitin ng ating Panginoon sino? Yung mga tao niya, yung mga anak niya mismo. Na kung sasabi doon, well, stand down at hindi nagpapabayad, hindi nagpapasuhol, kundi tumataliman at sumusunod sa katotohanan. May problema ang bawat simbahan. Wala pong perfecto na simbahan, mga kapatid. Kaya kung naghahanap ka ng perfectong simbahan, for sure, wala kang mapapasukan. Kung naghahanap ka ng perfectong simbahan, for sure, wala kang mapupunta ng simbahan. Bakit? Lahat ng simbahan may mga pinagdadaan. May mga problema pinagdadaan. At ito po ang realidad, mga kapatid. So dito po sa chapter 6, ito pa ang nangyari din. So sabi dito dahil yung mga byuda, wala na silang maaasahan. At doon sa previous chapter natin pinagdadaanan, mga kapatid, chapter 2, I think chapter 4, na mayroon silang ministry ng pagbabahagi. Okay?
pagbabahagi ng pangangailangan sa kanilang kapwa, lalong-lalo na yung mga byuda na wala nang inaasahan kundi ang ating Panginoon. So sa time po nila, sino pa kanilang inaasahan? Ang kanilang samahan, ang kanilang pananampalataya. At dahil doon, nabuo yung ministry na kung saan tumutulong sa kanilang kapwa man na malatay. So, pangalawa, mga kapatid. Una, yes, may problema ang simbahan. Lahat tayo may problema, lahat sa tayo. Pero nagpapatuloy ang simbahan. Dahil, number 2, there is a standard rule in the church. Meron pong standard rule na sinusunod ang simbahan. Ano? Anong rule po ba ang sinusunod sa loob ng simbahan? Boses ba ni Pastor? No. Command ba ni Pastor na ganito? No, mga kapatid. There is a standard rule in the church. Hindi ko na dugtungan. There is a standard rule in the church which is the word of God. There is a standard rule in the church which is the word of God. Sa verse 4, samantala, sabi dito ng mga apostol, iuukol naman namin ang aming panahon at sa pananalangin at pangangaral na salita. At sa verse 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem at marami pa rin Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Magandang balita, mga kapatid. Ang pinaka-standard role ng bawat simbahan, walang ibang salita ng Diyos. So ngayon po, may mga tao na nagtatanong, what? Authority. Anong authority ni Pastor para sabihan kang gawin mo ito? Anong authority ni ganito na sabihan ka na ganyan? O sabihin natin, ayaw mo makinig kasi wala naman yan sa salita ng Diyos. Ayaw mo makinig kasi hindi ko naman nababasa yung sinasabi mo eh. Ayaw kong sumunod kasi hindi ka naman si ganito o ganyan. Ano yung standard rule natin, mga kapatid? Salita ng Diyos. Kaya muli, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Magbasa po tayo. Bakit? Napakaraming mo nating matututunan. Kasi the more na nagbabasa po tayo, the more na ma-open yung mind natin, yung sinasabi niya na ganito. Yes, tama pa rin. Ganito, ganyan. Bakit? Kasi sa salita ng Diyos, napakarami, napakalawak. Hindi lang siya isang view. Hindi lang siya isang lugar lang ang kanyang tinuturo, kundi napakalawak ang kanyang tinuturo sa ating lahat. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, which means, my word is not the authority. Hindi yung sinasabi ko ang may authority, kundi ito ay salita ng Diyos na patuloy na nagbabahagi sa atin, na ating nababasa, na ating patuloy na pinapakinggan. Again, why the word of God? Bakit ang salita ng Diyos? Why not the word of pastor? Pastors, leaders may fail. Lahat ng ito ay pwedeng bumagsak, lahat ng ito ay pwedeng magbago. Pero tandaan mo natin, mga kapatid, lahat ng ito ay parte. But the word of God never changes because God itself never changes. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi siya nagbabago. Mula noon, ngayon at magpakailanman. At ang salita ng Diyos na ito, at ang Diyos mismo, hindi siya nagbabago. Si Timoteo, chapter 3, verse 16. Okay, ito po yung isa. Sa mababasa po natin, why? Bakit ito? Si Timoteo, chapter 3, verse 16. Mga kapatid. Ang kasulatan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ano ang role natin?
Ano yung basis natin sa ating pamumuhay? Ano ang basis po natin sa ating pananampalataya, mga kapatid? Ano ang basis na patuloy po natin gagawin sa ating pamumuhay? Sabi ko, basis po natin sa salita ng Diyos. Hello? Salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 4, verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Salita ng Diyos, mga kapatid. Basahin po natin sa unang Timoteus. Chapter 3, verse 1 to 7. Okay? Unang Timoteo, chapter 3, verse 1 to 7. Ayan. Chapter 3, verse 1, verse 1 to 7. O chapter 8, verse 8 na lang. Okay? Verse 8 to 13. Diyan pa rin. Unang Timoteo, chapter 3, verse 8 and 13. Okay? Sabi dito, ang mga tagapaglingkod naman, okay, ay dapat din maging kagalang-galang, dapat mangusap. Ang sabi niya, hindi lasinggo, at hindi sakit sa salapi. Sino may sabi dito? Balitaan ko. Kailangan sila dapat sa pananampalataya natin ipinapahayag at may malinis na buti. Verse 10. Kailangan subukin muna sila at kung mapatunayan sila karapat-dapat sa kasilang gawing tagapaglingkod. Verse 12. Sa verse 12, sabi niya, ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lang ng mga asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Verse 13. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit na, sabi niya, verse 13, ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya. God. Ako sabi po dito mga kapatid, yes, may mga tao na nagkatanong, bakit ganito ganyan? Ano ba sinasabi sa atin na salita? Ano ba ang patuloy mo nating susundin, mga kapatid? So, ibig sabihin dito, many ministries. Okay, napakaraming ministries na pwede po natin pagsalihan, na pwede po tayong maibuhos, na pwede po